Ayan guys, so, yung iba sa inyo guys, parang worth it yung mga pagtitiis nyo naman. Kasi yung iba sa inyo, habang pinupukol kayo, lalo pa kayong nananagana. Habang binababa kayo, lalo pa kayong tumataas, mga kapiksi. So, this is abundance of money, wealth, riches. This is financial stability and security rin. For some of you guys, worth it yung mga pagtitiis nyo kasi malaki naman yung napupunta rin sa inyo. So, let's say, for example, kahit na toxic yung workplace, pero maganda naman yung nakukuha nyo every payday, so okay na rin. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong April to May para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko tong cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Taurus. So, ito yung Moon energy, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Taurus. Ito guys. So, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong April guys ay sa April 23. Tapos yung next na full moon naman ay sa May 23 mga kapiksi. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay pink moon mga kapiksi. So, ito yung ano guys, positive and negative, no? Virgo, Taurus guys, kaya in-represent ng Queen of Pentacles. Ito yung ating moon energy. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, may mga negative energies tayo dito guys. Ito yung, parang yung iba sa inyo guys, nagkakaroon kayo ng conflict sa katrabaho nyo. Medyo masakit yung ulo nyo guys sa trabaho nyo or dun sa, or kung ano man yung source of income nyo. For some of you, kung kayo ay mga freelancer guys, parang merong client na nagpapasakit ng ulo nyo or a certain project na medyo mabigat, medyo masakit yung ulo, parang hindi kayo nagkakasundo ng kliyente dun sa ginagawa nyo o kaya naman parang feeling ko hindi satisfied no yung mga client nyo or mga customers nyo dun sa service na dinideliver nyo sa kanila or kung ano man yung pinoprovide nyo sa kanila, mga kapiksi, medyo nagtatalo kayo doon, medyo meron kayong conflict, medyo masakit yung ulo nyo. Pero syempre kung kayo yung service provider, dapat kung ano yung demand ng client, binibigay nyo mga kapiksi. Kasi in the first place, kaya nga merong sinasabi ng customer is always right, diba? Mas maganda kung wala kayong gap sa communication, sabihin ng maayos dun sa kliyente, okay? Pwede naman yun pag-usapan yung mga ganun. And for some of you guys, sa trabaho naman, no, medyo masakit talaga yung ulo nyo kasi pwedeng work, yung company as a whole, yung work environment, pwedeng yun yung toxic, no? Or pwede rin na specific person sa workplace nyo. Let's say for example, baka boss nyo, pinagmamalupitan kayo, o kaya naman kasamahan nyo sa trabaho na hindi kayo magkasundo. And for some of you, parang nagkakaroon din kayo ng competition. Sa negosyo, ganun din guys. Kung meron kayong competition, baka binabadmouth kayo, baka binabash kayo, ganyan, ng mga competitors nyo. And sobrang ano yan guys, sobrang unethical, no? I mean, yung gumagawa nun, yung mga mabababang uri ng tao, mga kapiksi, para umangat sila, 'di ba? Binabash nila yung ibang brand or ibang company or ibang negosyo. So hindi yun tama, hindi yun, it's very unethical and very unprofessional. So dapat hindi natin yung ginagawa sa ibang tao, mga kapiksi. Just focus on yourself and focus on your services and dun sa ginagawa mo, mga kapiksi. And soon ma-overcome nyo rin yun guys. Meron kayong mga regrets, no, na parang sana ganito yung ginawa ko. And wag nyo nang balikan yung past kasi tapos na yun. Pero kung ano yung pwede nyo pang gawin ngayon para maayos nyo yung future nyo, yun yung gawin nyo, mga kapiksi. Kasi parang bibigyan kayo ng second chance ni universe para makabawi. Pero
again guys, wag na kayo mag-focus dun sa mga kanigahan, okay? Kasi what's done is already done, tapos na yon. So just focus on the present, mga kapiksi, okay? Nakikita natin yung patuloy yung pagiging masipag guys. For some of you, parang merong tutulong sa inyo, hindi kayo, kumbaga meron kayong nalalabasan ng sama ng loob, may nakikinig sa inyo, and that's already enough for you para makasurvive. Ayan guys, so, yung iba sa inyo guys, parang worth it yung mga pagtitiis nyo naman. Kasi yung iba sa inyo, habang pinupukol kayo, lalo pa kayong nananagana. Habang binababa kayo, lalo pa kayong tumataas, mga kapiksi. So, this is abundance of money, wealth, riches. This is financial stability and security rin. For some of you guys, worth it yung mga pagtitiis nyo kasi malaki naman yung napupunta rin sa inyo. So, let's say, for example, kahit na toxic yung workplace, pero maganda naman yung nakukuha nyo every payday, so okay na rin. And ganun din sa mga clients, no? Kahit nasabihin natin na very hard to deal yung client nyo, pero maganda naman yung bayad. Kumbaga galante naman siyang magbigay as long as talagang nagkakasundo kayo. So, yun na lang yung titigan natin. You choose your heart, diba? Sabi nga nila, choose your heart, choose your own heart. Mahirap magtrabaho, pero mahirap din walang trabaho. Choose your heart. Anong gusto mo? May trabaho o walang trabaho, diba? Mahirap magnegosyo, pero mahirap din na wala kang negosyo or wala kang source of income. So, choose your heart, diba? Walang shortcut sa madali, diba? So, it's just a matter of shifting your perspective into positive para gumaan yung hard nyo, mga kapiksi. Nagets nyo ba? Comment down below guys if naintindihan nyo. Pero ito guys, nakikita natin talaga, this is very positive pagdating naman sa balik ng pera sa inyo. So, i-mind nyo yan guys, mind stability, mind security, mind financial abundance, mind abundance of money, abundance of wealth. Yan, i-mind nyo yan lahat guys sa comment section. And may mga subliminals tayo na pwedeng makatulong sa inyo, yung subliminal sa workplace, pampabait ng boss and mga katrabaho, diba? If you're dealing with toxic na mga tao, pwede yung pakinggan yun guys para maging harmonious yung relationship nyo sa kanila, ganyan. And more pampaswerte subliminal guys, super dami ng success stories, nandiyan lang yan sa ating homepage, okay? So, tingnan natin, Taurus, kung ano yung additional na mensahe sa inyo. Shuffle ko to guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan guys. And ngayong April, meron tayong promo. Magbibigyan ko ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys ng mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, eto yan. Additional message sa inyo, guys. Take time to breathe out. Hinga-hinga ng konti, guys. Especially yung mga sakal na, no? I understand you, guys. Mga kapiksi natin nakaka-resonate kasi napagdaanan ko rin yan, no? I was once a corporate employee, naging trabahador din ako dati, nagtrabaho din ako. So, alam ko yung mga stress sa trabaho, yung mga gusto mo nang sumigaw, ganyan. Yung gusto mo nang sumigaw, mga kapiksi, diba? So, kaya nga sabi ko sa inyo, choose your heart. Pero, ganun talaga, we should be grateful for kasi dun sa mga trabaho natin, it put
it puts food on our table, diba? Kumbaga yun yung mga sources of income natin. Isipin mo na lang na nakakapagbigay ka ng pagkain sa mga anak mo, diba? So yun yung pinaka-importante mga kapiksi. Kaya imbis na magreklamo tayo, magpasalamat na lang tayo, and hinga-hinga guys, no? Pwede kayong mag-leave, pwede kayong magbakasyon, pwede kayong magpahinga, diba? Kung masyado ng toxic, wag nyong pahirapan yung sarili nyo, o kaya naman kung sobrang toxic dyan sa environment na yan, pwede naman kayo mag-apply guys ng ibang trabaho, no? Kumbaga, don't be too hard on yourself guys, okay? I am attuned to the moon guys. I am where I am and it's okay. Wow, sobrang ganda guys. I-type nyo na rin sa comment section, I am where I am and it's okay. Ibig sabihin, okay lang yan. Okay lang kung nasan ka ngayon, mga kapiksi. It's part of your growth and development guys, no? So, i-appreciate natin yan, mga kapiksi. Additional meanings for this card guys, you should know where you stand either now or very soon. Dapat alam mo, no, kung nasan ka ngayon, and alam mo kung nasan ka, kung saan ka papunta. So, very important yun guys, yung goal planning or at least planning. Para nakikita mo yung progress mo, no, where have you been, saan ka galing, where are you right now, nasan ka ngayon, and where will you go, saan ka papunta. Maganda kasi yun guys na monitor mo kung meron kang success or meron kang progress, diba? Last year, 2 years ago, nasan ka ngayon, and nasan ka papunta. So, maganda yun, guys. You need to take some time out for your own good, diba? Kakasabi ko lang, magbakasyon kayo, guys, kung masyado kayo nai-stress, no? Di nyo naman kailangan magbakasyon na lumayo or mag-travel, kahit nasa bahay lang kayo guys, basta makahinga-hinga kayo para medyo mabawasan yung stress nyo, okay? Don't be too hard on yourself. It's time for you to share your wisdom and experience with someone else, no? Pwede nyo i-share yung mga nalalaman, yung mga natututunan nyo sa ibang tao para kung sila din nakaka-experience ng ganun, alam din nila na hindi lang sila nag-iisa. Dalawa kayo. Hindi. Kumbaga, hindi lang, kumbaga parang nakakapag-inspire din yun sa ibang tao. Alright? And avoid falling into a slump. Huwag tayo masyadong magreklamo, guys. Kapag nagpatong-patong yung reklamo nyo, guys, the more na bibigyan kayo ng universe ng mga bagay na ikarereklamo nyo. So, eliminate the negative. Ayan, favorite ko guys, eliminate the negative, alisin yung negative, accentuate the positive, i-highlight natin yung mga positive. Kaya sa reading natin guys, palaging negative and positive, di ba? Pero palagi ko na-highlight yung positive kaysa dun sa negative, para yung attention nyo ma-focus dun sa positive, wag dun sa negative, para yun din yung ma-experience nyo sa inyong physical reality. Okay? Alright. So comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo guys para talagang umasenso kayo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.